Salamat po sa inyo. Walang anuman. Bakit ngayon hindi pa dumadating ang chef? Nagkaanak ang asawa niya. Maaga siya nag-alaga ng anak. May maternity leave din palang lalaki. Si Sigwa yan talaga ay mabuting amo. Kung ganun, Chef C, ano kakainin natin ngayon? Kakain tayo ng chicken noodle soup. Ha? Marunong ka rin ito? Ang galing! Nagkakabilib. Kamakailan lang, nag-like ako ng video ng chicken noodle soup. Hindi ko akalang matitikman ko agad ngayon. Ang swerte ko naman. Maaga tayong kumain kagabi. Baka nagugutom ka na ngayon. Kumain ka muna ng kaunti. Kumain na ako. Ang sarap ng luto ni Sigwan niyan. Bukod taroon, para pa kami ng panlasa. Pati chicken noodle soup kaya niya. Sino kaya nakakapagpababa ng isang bilyonaryong boss para maging kusinero? Hindi ko rin alam. Pero itong mga araw lang, may problema ang chef nila. Kung hindi, walang magluluto. Wow! Si Mr. C, marunong kumita, marunong pang mag-charity, at marunong pang magluto. Sobrang perpektong lalaki talaga. Shenihan, huwag mong sabing mainag ka sa kanya. Babae ang gusto niya, alam mo na yan. Huwag mo nga akong dungisan. Ako ay simple lang na umiidolo sa kanya. Pwede naman, ikaw kasi, dapat matuto ka sa kanya. Nga pala ate, saan tayo pupunta ngayong araw? Ngayong araw, mag-shopping na lang tayo. Gusto kong bumili ng regalo para kay Sigwan yan. Kanino ibibigay? Ate, huwag mo sabihin na gustuhan mo si Shigwan yan. Akala mo ba katulad ako ng utak pag-ibig mo? Lagi rumasa ang iniisip? Kasi kahapon, hindi sinasadya, nasaktan ko siya. Ano? Hindi ba nagalit si Mr. C sa'yo? Napakabait ang ugali niya, hindi siya nagalit. Pero sa palagay ko, dahil kasalanan ko rin naman, dapat humingi ako ng maayos na paumanhin. Tama ka dyan. Tara na. Pakialis na lang po ang trending kay Mr. Shen. Opo, ate dyan. Ang weba ba ngayon? Ganito na ba ka-apisyente? Nawala ng trending si Hootshire si Mr. Shen. Itong trending topic, mga gaano katagal nakapaksil online? Mga kalahating oras lang. Kalahating oras? Makikita ba ni Gu Jingxuan ang trending? Basta makita niya, tsak na hahanapin niya si Shanshan. Magipag-ugnayan sa lahat ng paparazzi dito sa Jingbei. Simula ngayon, yung nasa tabi ni Shen Yihan, yung babae na yun, huwag papayagang kuhanan ng litrato ng kahit sino. Papa, yung babaeng kasama ni Shen Yihan? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Bawal sa kuhanan ng litrato at bawal makialam ang iba. Sige po, naiintindihan ko. Ang sarili kong boss, para lang sa lobby ni Shen Yihan, pinatanggal ang trending. Parang gumuhang langit. Ang anak ng mayaman, pagiging kabit. Sigwan yan. Ito, para sa'yo. Ha? Regalo para sa'yo. Bilang paghingi ng tao sa nangyari kagabi. Sige na. At salamat din, hindi lang sa pagpaparenta ng kwarto, kundi pati rin sa pagpapakain sa akin. Nagbigay si Shanshan ng regalo sa akin. Magugustuhan ko to? Mr. C, ito yung munting regalo ng ate ko. Alam niyang hindi ka kulang sa pera, kaya matagal siyang pumili ng regalo. Mga maliit na bagay lang. Sana magustuhan mo. Matagal niyang pinili ng regalong yan para magustuhan ko. O, kita mo? Sabi ko na nga ba, magugustuhan niya. Ako na magdadala sa loob. Ako na lang. Mauna na ako. Mag-ingat ka sa daan. Ang pagbitbit ng bag ni ate, dapat trabaho ko yun. Balang araw, magkaka-boyfriend din si ate. At siya na magdadala ng bag para sa kanya. Kailangan kong maging mas maraming beses ang lingkod kay ate bago bumalik si Bunso. Nakakapagod pala. Ilalagay ko muna dito. Sige. Buksan mo tingnan. Ano? Mga narawang panglasa ko, hindi ba? Mga nang kahulugan ng kawayan, patas ng tagumpay. Salamat.
Sobrang gusto ko to. Gustong gusto ko talaga. Super gusto ko. Basta gusto mo, ayos na. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Pero ako, gusto ko ng ginto. Kaya binilang kita ng isa. Meron din ako. Gusto ko sana maging itong aso. Para lagay mong makasama ni Shanshan. Ang ganda mo kapag suot mo yan. Ako na magsusuot sa'yo. Kuya Jingshuan, Salamat sa paghihirap mo, baby. Sa paghihintay sa akin na matagal. huwag kang mainip. Sa panahong ito, inaalagaan ko sarili ko para sa'yo. Gusto ko na agad subukan. Si Go Jingshuan, kahit sa pamilya ko tayuan, mas mataas kaysa sa spoiled brat na si Shen Yihan. Nung araw na yon, si Shen Yihan at ang tinatawag niyang ate ay pinahiya ko sa harap ng lahat. Hindi ako papayag na matapos na ngayon. Kuya, tingnan mo. Kamukha ba niya yung girlfriend mo nung high school ka pa? Siya nga yun. Saan mo nakuha ang litrato? Ito yung trending topic sa Weibo ngayon. May paparazzi na nakakuha. Nakikipasyal siya kasama ang isang CEO. Imposible. Patay na siya ng mahigit 10 taon. Imposible may ganitong kababalaghan. Hindi talaga ito maaaring kinunan ngayong araw. Siguradong gawang Photoshop ng mga paparazzi. Bukas, may laro kami sa basketball. Tsak na pupunta siya para manood. Kung ayaw mong maniwala, ikaw mismo ang tumingin. Ang sabaw ng buto na ito, ang sarap. Manong, ikaw na naman ang luto nito, hindi ba? Ang galing mo talaga. Sayang kung hindi ka maging chef. Hindi sayang, hindi sayang. Isang kanin na. Hindi ko alam paano lutuin. Tama nga pala, pupunta ako ngayon sa First High School para manood ng isang laro. Naaalala mo ba? Nung nasa Treasure High School tayo, nag-organisa rin tayo ng isang basketball game. Naalala ko. Ipasa mo dito! Go, Jingshuan! I-shoot mo! Naalala ko noon, nagsanag ka rin, hindi ba? Nung nalaman ko maglalaro ka, medyo natuwa pa ako. Talaga? Totoo nga. Dahil ikaw, abala sa paghahanda para sa laro, wala ka ng oras mag-aral. Para sa akin, iyon ang pagkakataon ko magsika. Pumunta nga ako para manood ng laro, pero hindi kita nakita. Si Jingshuan at ang iba. Bakit hindi ka sumali? Baka maunahan mo ako. Sabi ko na nga ba. Tapos akong kumain. Maaga na lang akong pupunta. Parang kakuha ng magandang pwesto. Sige. Sasamahan kita. Wala rin naman akong gagawin. Tamang-tama. Matagal na rin ako hindi nakabalik sa First High. Sige na nga. Bilisan mo lang. Magpapalit lang ako ng damit. Suriin mo si Gu Jingshuan kung ano schedule niya ngayong araw. Sige po. Si Mr. C ngayon, pwede ka na magpanggap ng senior sa high school.
Basta wag lang ako mapagkamalang magulang mo. May prutas at inumin sa likod. Ayos ka rin, Laoshi. Marunong kang mabuhay. Boss C, kanina lang bumalik si Gu Jingxuan sa Jingbei. Pupunta siya ngayon sa Jingbei First High. Anong meron? Bakit ang sama ng itsura mo? May konting problema sa kumpanya. Magbibigay lang ako ng utos. Hmm. Hello? Kuya, talagang dumating ka? Oo, pupunta na ako. Wisit, sinong bumangga sa kotse ko? Ano bang... Ikaw palang bumangga sa kotse ko. Pasensya. Ganito kasi, nasa ospital ang papa namin, nanganak. Ay, hindi. May emergency na nangyari sa papa ko. Kaya nagmamadali akong pumunta. Hindi ko talaga sinasadyang mabangga. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Talagang ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Mamaya, tawag ako para ayusin. Ihahatid na kita sa ospital. Doon din ako pupunta. Ako na muna magbabayad sa gasto sa gamot mo. Hindi na. Parang dumudugo ka yata. Ikaw si Mr. Gu! Hindi ba? Naghahaga mo ako! Mr. Go! Si Mr. Go! Pa-picture! Ako din pa-picture! Ako rin! Ako rin! Dali ka, sumama ka sa amin! Oo nga! Kailan pa ba magsisimula? Dito! Tama nga. Tanging ganitong gwapong lalaki ang bagay na bagay sa kanya. Hindi ba ito yung madalas na binabanggit ng mga guro? Yung mayamang tao, ang daming gusali dito na galing sa donasyon niya. Kayo po ba si Mr. C. Guan yan? Ang hangin ng kayamanan, umiihip din sa katawan ng bilyonaryo. Itong lugar ito ay sinadya kong pinili. Itong pinakamagandang tanawin dito. Salamat ha. Nung bata pa si Bunso, medyo mataba siya. Bakit ngayon ang payatan niya at yung estado ng isip niya? Bakit parang malungkot at depressed? Siya ba ay nalulungkot kasi hindi niya nakita si Gu Jingxuan? Napakabuti sa akin ni Shanshan. Anong karapatan ko para pigilan siya na makita ang taong mahal niya? Lin mo, Ha? may biglang problema sa kumpanya. Kailangan kong pumunta at ayusin. Sige, mag-ingat ka. Jian! Durugin mo siya! Durugin mo! GN? Walang hiyang bata. Pati apelido iniwan niya. Yung batang lalaki ng pangalan ng Gian. Siya ba yun? Yung lalaking nakakaspa sa third high. Oo, siya nga. Siya ang captain ng basketball team ng third high at siyang pinakamahirap disiplinahin na estudyante. Sabi nga nila, halos araw-araw nakikipag-away siya. Sabi pa nga, 2 ngipin ng principal ng third high. Nabasag daw niya sa suntukan. Hindi ko akala naging tino na sigang mo kung ngayon. Ang astig mo! Ang sarap ng panalo natin. Kaya nga ikaw ang tinatawag na leader. Siyan, Gian! Wow! Saan galing ang diwata? Boss, may magandang babae sa likod. Tinatawag ka. Hindi akong tinawag niya. Siyan, Gian! Bingi ka ba? Alam ba ng babaeng yan kung sino siya? Ate? Ayos ka rin nga. Naalala mo pa kung anong tsura ng ate mo? Ate, sa lakas ng araw, paano ko nagkalakas loob na lumitaw? Sa liwanag ng araw, bakit naman ako matatakot tumabas? Pumunta tayo sa may lilim para mag-usap. Ha? Tatayo ako sa harap. Tawa ko!
Bakit hindi pa sumasagot si Jingzo sa mensahe ko? Tapos na ba ang basketball competition? Oo, tapos na. Ang dami ko namang oras, pero bakit sakto ako nabangga? At sakto pang tagahanga ko siya. At sakto pa talagang pinilit akong dalhin sa ospital. Anong sabi mo? Nakita mo sa Sigo niya sa bleachers? Oo nga, kanina pa kaya tinutusok ng Siko. Pero hindi mo ko pinapansin. Buong oras si Go Jingzo lang tinitingnan mo. Pumunta rin si Shiguan yan? Siguradong siyang may pakanan nito. May gusto siya kay Lin mo. At sobrang baliw na siya sa pagkakagusto. Pero ngayon, hindi na siya yung mahina na hinayaan kong baliin ang binti niya bago ang laban at hindi man lang lumaban. Ikaw bata ka. Hindi mo ba mag-gets kung taong multo ako? Nandito na ang kape eh. Ikaw, nakikita mo ba ako? Oo, syempre, nakikita kita. Kita mo? Nakikita rin niya ako. Masakit ba? Syempre, masakit. Sobrang sakit. Hindi talaga ito panaginip. Ikaw bata ka. Kung matapang ka, saktan mo sarili mo. Bakit mo siya sinasaktan? Ang bait talaga ng magandang ate. Sa totoo lang, nagsisinungaling lang ako kanina. Wala naman talaga sakit. Salamat ate ganda. Huwag ka mag-alala. Lumabas ka muna. May gusto na akong sabihin kay ate. Ate, ano ba talaga nangyayari? Ganun lang. Kaya pala, buti na lang at si kuya ang una mo nakita at hindi ako. Kung hindi, wala ka na makakain ate. Eh ikaw, kumusta ka itong mga taon? Maayos naman ako. Sigurado hindi siya naging maayos. Pero hindi rin naman pwedeng tuloy agad ang lahat, hindi ba? Na pala, hindi ko pa nasabi kay kuya mo. Nahanap ko si Bunso. Si kuya mo, itong mga taon, dahil nawala ka, sinisisi yung sarili niya. Ngayon na nahanap ka na, sigurado matutuwa siya. Nahanap na si Bunso, nasa eskwela siya. Ate, pupunta muna ako sa banyo. Ah, sige. Sige. Hello? Ate, nasan kayo? Pupuntahan ko kayo ngayon. Bakit ka nagmamadali? Hindi naman siya tatakas. Isasama ko muna siya kung ng tanghalian. Saka na kayo mag-usap pagkatapos ng trabaho mo. Sige, mamaya. Padalhin mo ko ng address. Oh, siya, sige. Magandang araw ate. Yung kasama mo kanina, yung lalaki, hinindi ito para sa'yo. Ate, sobrang sayo ko na bumalik ka. Madalas ko itong pinapanaginipan. Ngayon, natupad na ang panaginip ko. Kontento na ako. Pakiusap, huwag mo na akong hanapin. Kaya ko mabuhay mag-isa. Kalimutan mo na si Bunso, ate. Tagakaterong bata ka. Mr. Shen, ako na magre-reserva ng kainan mamayang gabi. Ano gusto mong kainin? Pareserba mo yung paboritong kainan ni ate. Yung pinakagusto niyang restaurant. Nako, si Bunso, talagang tumakas. Ano na nangyari, Mr. Shen? Ngayon ang pangalan niya ay Jian. Nag-aral sa Sanzong. Sabihin mo kay Ate Jiangtang na nabase sa impormasyong ito, alamin niya kung saan siya nakatira ngayon. Pupunta muna ako sa Sanzong para magtanong-tanong ng iba pang balita. Tulungan mo kong maghanap ng tao. Gusto kong malaman lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Anong nalaman mo? Nalaman ko na si Sandy ang sige ng eskwela na ito. Ano? Dati raw, nabasa yung dalawang ngipin ng principal at doon siya nakikilala. Ano bang masamang ginawa ng principal? Alam mo check na pagkakamay ng principal, hindi ko alam. Pero hindi na-expose si Sandy. Dahil sa kanyang ina na gumawa ng gulo sa paralan, kumalat ng siya sa buong eskwela na ang mama niya baka may problema sa pag-iisip. Kaya pala ayaw bumalik ni Sandy. Natatakot siyang maging pabigat ang mama niya sa atin. Ganun lang iniisip ko. Ang batang ito, ang tanga naman, isa kakayanan ng pamilya natin. Kukubuhayin pa kanyang ina, hindi naman tayo mahihirapan.
Nagpadala na ako ng tao para sundan siya. Kapag nahanap na natin ang lokasyon niya, sabay-sabay tayong pupunta. Tara, kumain muna tayo. Ang lasa nitong noodles, sobrang ordinaryo, hindi kasing sarap ng luto ni Sigwan yan. Pwede na rin. Masarap naman. Kasi hindi mo pa natikman ang luto ni Sigwan yan. Yun ang tunay na masarap. Kung ganon, pwede ko bang matikman yun anytime? Nako, nasanay ng panlasa ni ate sa luto ni Mr. C. Kahit na balang araw, lumipat siya mula sa villa niya, mahihirapan na siyang mag-adjust. Ate, ganito na lang kaya. Tanungin mo si Mr. C kung kailan siya libre. Kapag may oras siya, pupunta ako para matuto sa kanya. Sigurado anumang gusto mong kainin, magagawa ko. Sige, mamayang gabi, pag uwi ko, tatanungin ko siya. Aba, may malasakit ka pala. Sige, bibigyan kita ng gantimpala. Kumain ka pa ng maraming baka. Salamat ate. Ang sarap. Hello, Mr. Shen. Si Gian daw ay pasawa sa Sanzong. Pinapahirapan niyang mga guro. At saka, may na siya masakit sa pag-iisip. Pareho sa impormasyong nakuha ni ate. Nalaman niyo ba ang tinitirahan niya? Nasa pinakamagulong urban village sa hilaga ng BJ na tinatawag din slum area. Iminamungkahi kong huwag kang pumunta ngayong gabi. Bukas ng umaga na lang. Sige, tatawagan kita ulit bukas. Bakit hindi pa rin sumasagot si Sigwan yan? Baka may lakad si Mr. C at wala sa bahay. Ay oo nga. Si Sigwan yan ay laging abala. Matagal ko nang dapat ginawang duplicate ng susi. Nakakaabala pa ako sa kanya nang hindi ko namamalayan. Pasensya na. Nakatulog lang ako kanina. Bakit ka nagmamadali? Eh kami nga, kahit naghihintay sa labas, hindi nagmamadali. Akala ko wala ka sa bahay. Parang na-late si Mr. C sa date at humihingi ng tawad sa girlfriend. Baka gusto niya si ate. Normal lang naman yun kasi ang mahulog kay ate ay parang kasing dali ng pag-inom ng tubig. Hindi ko inakala na matapos makita si Gu Jingshuan ngayon, nakauwi si Shanshan ng ganito kaaga. Magkakabati na ba silang dalawa? Mas mabuti na siguro magpagawan ako ng susi para hindi na kita laging istorbohin. Hindi naman. Kapag nagkabati na sila ni Gu Jingshuan, uuwi pa kayo ng late si Shanshan. Huwag ka mag-alala. Ang dami ko na natrabaho nito mga nakarang araw. Kaya kahit late ka na umuwi, ayos lang. Siguro, hindi na ako matutulog. Ito na pa yung tinatawag na possessiveness ng isang boss. Baka ayaw nila ng ibang tao na maraming pumapasok at pumalabas sa villa. Sige, hindi na muna ako gagawa ng duplicate. Sige na, umuwi ka na. Mag-ingat ka. Kung gusto ni Mr. C si ate, ano naman ang nararamdaman ni ate para kay Mr. C? Kailangan maghanap ako ng pagkakataon para itanong ko ito. Hello? Nasaan si ate mo? Sino ka ba? Si Gu Jingshuan. Nasaan ang ate mo? Saan mo nakuha ang number ko? Gu Jingshuan, hindi ko kilala. Isang actor ka lang naman. Parang mayabang. Tignan mo si Mr. C. Sabi ko na sa'yo, wag mo nang hanapin ang ate ko. Wag mo na siyang istorbohin. Kung hindi, wag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan. Teka, ilang taon ka na CEO? Natutunan mo ng ganyan? Hindi na kita pinakakialaman. Itatanong ko ulit, nasaan ang ate mo? Wala ka ng pakialam. Kasama ba ng ate mo si Sigwan yan? Gu Jingshuan, siguro hindi na siya mangas na hanapin si Mr. C. Dahil magkasama na sila, hindi mo na ito magagawa. Imposible! Hindi niya magugustuhan si Sigwan yan. Ako lang ang gusto niya! Wala sa bahay ang salamin. Siguro lagi may ihi. Bakit hindi ka rin umihi para makita ang sarili mo? Walang kwenta. Lenmo, gusto mo ba ng midnight snack? Hindi ko alam kung anong oras sila kumain ni Gu Jingshuan ng hapunan. Gusto ko. Anong gusto mong kainin? Spicy turkey noodles? Mala-mala hot pot? O fried rice? Mala-mala hotpot. Yung talagang maana at may nuts. Sige, magpahinga ka muna. Tatawagin kita agad.
Hindi ko pa naluluto, Mr. C. Nagugutom na ako. Hindi pa ko busog sa dinner. Wow! Kayo mo rin gumawa ng malahat, Ang galing mo naman. Ano bang mahirap dyan? May mga tutorials sa internet. Talagang scholar ka. Lahat ay natutunan agad. Pagkatapos mong pakasal, tatabang ang asawa mo. Hindi ka naman tumaba. Kakabola natin magkasama ng ilang araw. Ang magiging asawa mo sa hinaharap ay makakasama ka habang buhay. Kung kaya mo, manatili ka ng mas matagal at tignan. Ano? Gagawin mo kung subject ng experiment mo? Sige na nga. Tikman mo. Ang sarap. Hello? Si Mr. C ba ito? Galing ko sa livestock farm. Sabi ng delivery person kanina, hindi ka nila makontak. Wala rin ako ibang bagay. Gusto kong ipaalam sa'yo, ang galing mo talaga. Hindi pa itong pinakamasarap. Lin mo. Pwede pang itaas ang standards mo. Hindi mataas ang standard ko. Hindi. Pwede mo pang itaas. Hindi lang sa pagkain. Mr. C, tumatanda ka na talaga. Para amoy papa talaga. Oo nga. Ang kapatid ko, gusto rin matutunan pagluluto sa'yo. Kaya sa susunod, makakain na rin ako. May oras ka ba turuan siya? Wala akong oras. Ate, maraming scam calls ngayon. Huwag mo nang sagutin ang mga tawag mula sa hindi kakilala. Kanina, sa kumpanya, may isang empleyado na sumagot sa isang hindi kilalang tawag at nahak ang card niya ng 100,000. Mag-ingat ka. Naintindihan ko, hindi ako sasagot sa hindi kilalang tawag. Anong kalukuhan na naman ito, Gu Xinxuan? Ayaw kong makipagkaibigan sa'yo. Wala kang kalamang sa sarili. Lin mo, pwede mo pang itaas ang standards mo. Ang standard ko, medyo mababa yata. Kung hindi, paano kung matatanggap ang confession ni Gu Xinxuan? Na-discover ko rin sa pangmagandang katangian ni Sigon yan. Napakamapagkumbaga niya. Hello? Ate, may emergency business meeting ako ngayon. Kailangan ko isama si Jiang Tang. Mas mabuti siguro wag mo munang hanapin si Sandy. Maghintay ka na lang hanggang makabalik ako. Okay lang, ipadala mo lang sa akin ang address niya. Ate, medyo magulang lugar na tinitirahan niya. Hindi ko kampante na pupunta ka mag-isa. Ano masama kung araw pa lang? Tigilan mo. Siguro wala namang problema. Nagpaayos ako kay Zhangnan para sundan si Xiaomu. Lumaki siya sa slum area. Talaga ba? Nahulaan ko, baka pumunta si Xiaomu ngayon. Kaya pinapupunta ko si Zhangnan para sunduin siya. Alam ko na malakas ang kakayahan ni Jiang Tang. Hindi ko inakala na mas malakas pala siya kaysa sa iniisip ko. Ate, pamilyar ko sa kali na ito. Dito ko lumaki sa slum area. Kaya ngayon, pasensya na. Ikaw muna magiging guide ko. Uy, babae, sakay na. Dadali ka ni kuya sa saya. Isakay mo yung mama mo. Bilis na matumalis ka. Kung hindi ka aalis, pahihirapan kita. Kung ayaw mo, wag. Bakit parang galit ka? Miss Nan, ang galing mo. Pasensya na ate, kung hindi mo tapang ang tao dito. Parang aso ka lang. Tara na. Dito tayo. Dito ba? Hindi rin. May kilala lang ako sa daang yun. Masyado akong maawa sa tao. Baka bigla ko mabigay ng pera. Mas safe kung nilko tayo. Mas maayos na ngayon kaysa dati. Kahit sino na gustong mag-aral, kayang mag-aral. Saan galing ang pera? Nakayo si Mr. C ng foundation para sa pang-araw-araw na gastusin at tuition. Kung mag-apply ka, kayang-kaya mo mag-aral. Oo. Dito rin ako nag-college.
Mr. C? Si Sigwan yan bang tinutukoy mo? Oo, siya nga. Narinig kong nasa slum area rin siya. Hindi ko alam kung totoo. Pagkatapos ng magtagumpay, patuloy siyang tumutulong sa komunidad. Tito, puro shared houses. Hinati sa maraming pamilya. Baka mahirapan tayo sa hinahanap mo. Sino bang hinahanap nyo? Ate, alam mo bang batang lalaki si Shen? Hindi. Ang pangalan niya ay Gian. Saan siya nakatira? High school student siya. Mahabang buhok. Ganito kahaba. Yung batang iyon? Kagabi, bandang alas 3 o alas 4, lumipat siya kasama ang mama niya. Lumipat sila? Alam mo ba kung saan sila lumipat? Hindi ko rin alam. Si Linmoy nasa labas na, sa slum area. Talagang nakakadismaya. Linmo! Linmo! Gu Jingxuan? Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta? Kumikita ka ba kamakailan? Ikaw ang yaman ko. Linmo! Linmo, bakit ka umiilag? Dati, excited akong makita ang isang top actor. Hindi ko inaakala na ganito ka pala kauli. Bakit ka nagtatago? Bakit ganitong ugali mo? Huwag kang makialam. Siya ang girlfriend ko. Totoo ba yun? Siyempre hindi totoo. Sabi ko na nga ba, paano mo kakaroon ng ganitong matandang boyfriend? Anong matanda? 20 pa lang ako. 29 na? mukhang mag-30 ka na. Malapit na mag-40. Mag-50 ka na. Ang tanda mo na. Linmo, alam kong galit ka pa. Pero pwede pa ako magpaliwanag. Ako'y... Wala akong oras pakinggan ang paliwanag mo ngayon. Paalam. Linmo, nahulaan ko na. Nagmula ka sa ibang panahon, di ba? Kung ganun ka katalino, isa ka rin taong kaya maging top actor. Hindi ka tanga. Ano ngayon? Linmo, ang ibig kong sabihin, hindi pa tayo naghiwalay. Maghiwalay na tayo. Linmo, huwag naman din yan. Alam kong bumalik ka na. 2 araw akong hindi nakapag-shoot. Hinahanap... Tigilan mo na. Kung hindi ka nang-shoot, wala akong kinalaman dyan. Tara na. Hindi ko inakala na ganito kauli ito si Zongdeng. Hindi ko natitignan kayong palabas. Iatid mo ko pa uwi. Hello, ikaw ba si Miss Lin? Gutom ka na ba? Agad-agad kong ihahanda ang tanghalian mo. Ikaw po bang kusinero ng vela? Oo. Ano gusto mong kainin? Itong unang pagkakataon ko na makita siya. Ang misteryosong chef na ito na bagong panganak ng asawa. Wow, mukhang 50 o 60 na siya. Napakatatag pa rin. Kaya pala, siyang sikat na si Miss Lin. Maganda ang panlasa ni Mr. C. Siguro, pwede ko pang hilingin kay Sigwan yan na hanap ng katong kapatid ko. Tito, pwede mo ba kong turan magluto? Diba? Housekeeper Kwan, pwede ba? Siyempre pwede. Pero wag mong sabihin sa boss ninyo. Gusto kong surpresahin siya. Ano? Gusto mo magluto para sa boss namin? Paano kung ang boss ninyo ay hindi kumakain ng gawa ng iba? Jack, kakainin niya yan. Mr. C, magkakaraos na ba tayo? Magsisimula na ba ang mutual effort? Hello, boss. Si Miss Lin kaninang umaga, pumunta sa slum area. Paglabas, nandun si Gu Jingxuan. Okay lang, hindi mo na kailangang i-report pa. Siguraduhin mo lang ang kaligtasan niya. Opo. Sigwan yan, bakit parang pagod ang mukha mo? Okay ka lang ba? Wala naman. Medyo busy lang ngayon. Bakit hindi ako pinagsabihan ng housekeeper na nandito na si Shanshan sa bahay? Hindi ako dapat ganito makita ni Shanshan. Maliligo muna ako. Hihintayin kita. Sabi niya hihintayin niya ako. May gusto ba siyang sabihin sa akin? Baka lilipat na siya ng ibang villa.
Baka pag-usapan niya ang love life niya. Wala akong pakialam. Basta wag lang niyang isama si Gu Jingxuan. Tito, sa tingin mo ngayong gabi magtatagumpay ako? Gusto mo bang marinig ang totoo? Yung niluto ko, masarap ba? Yung pork dish na ginawa mo, di ba? Hindi ko masasabi na masama. Masasabi ko lang na parang baboy. Bakit? Ate, nasa hotel na ako. Oh, tingnan mo. Kaninang hapon, sabi mo hindi mo nahanap ang ikatong kapatid. Lumipat na siya ng bahay. Ano bang nangyari? Ate, ano tong nakatali sa katawan mo? Nasa kusina ka ba? Magluluto lang ako. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag ka na magluto mag-isa. Masama sa balat ang usok. At paano kung mapasok ka? Kung anong gusto mong kainin, tumawag ka na lang sa paborito mong restaurant. Ba't nag-e-effort ka pa? Ay nako, hindi ko ito kakainin. Hinanda ko ito para kay Sigwan yan. Bakit siya ang kakain ng gawa mong pagkain? Tungkol sa ikatlong kapatid, plano kong hilingin sa kanya tulungan ako hanapin sa party ng slum. Wala naman tayong connection doon. Kaya kung hihingi, dapat may pagkita ng pasasalamat. Ate, ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang nagpapasakripisyo sa'yo. Huwag mo lang isipin ang pagkain ko. Ang mahalaga, yung luto ko. Huwag mo nang banggitin. Dahil dito, nababahala ko kay Mr. C. Ha? Ikaw ha? Nagkakagusto ka na ba? Ikaw? And then Paul pa? Ganito na lang, Miss Lynn. Ako na lang ang magluluto ng pagkain na ito. Iba ang lasa ko sa luto ng karaniwan. Sasabihin ko na lang na ikaw ang gumawa. Tinitiyak kong hindi ako magbubunyag. Pero... Hindi ko alam kung gaano katagal maliligo sa Sigwan yan. Paano kung bigla siyang bumaba at makita? Tumayo ka na lang doon sa harapan ng pinto at makinig. Pag may narinig ka ng kilos, bilisan mong pumunta dito at haluin ang pagkain. Siguradong walang sablay. Para sa kaligtasan ng Sigwan yan. Sige, ayos. Ganoon na lang. Ay, parating na siya! Bilis, bilis. Huburan mo ng paminta. Lin mo, ikaw nagluto? Oo. Ako na. Mr. C, gumawa si Miss Lynn ng ilang putahe para sa'yo. Natutunan lang niya sa akin. Sabi niya, gusto niya kayong bigyan ng sorpresa. Oo, isang sorpresa. Hindi ito dahil sa kanyang galing sa pagluto. Ang gusto niya pag-isipan, ilinlangin ako. Magaling na yon. Sabihin mo, anong kailangan mong tulong? Ganito kasi, ang bunso kong kapatid, dati siyang nakatira sa slum, ngunit bigla na lang siyang lumipat. Hindi ko na siya mahahanap. May parang ka bang matulungan akong hanapin siya? Oo. Anong pangalan ng bunso mong kapatid? Ang pangalan niya ngayon ay Gian. Halika. Masarap ito. Kumain ka ba? Binibigyan ako ng pagkain na Shen. Ang saya-saya. May kalinisan si Mr. C. Hindi siya kakain ng pagkain na hinawakan ng iba. Ikaw talaga. Napaka-konkreto mo. Tutulungan kita sa bagay na ito. Tatawagin kong iba para hanapin ang balita tungkol sa kanya. Pag may balita na, sasabihin ko sa'yo. Salamat po, Mr. C. Siyempre, salamat din sa effort mo ngayon, Shaolin. Tinanggap na ba ni Mr. C? Pumayag na ba siyang tulungan ka? Oo, pumayag na siya. Talagang mabuting tao siya. Siguraduhin mo lang hindi siya ma-ospital sa kinain niya. Hindi pagkain kong kinain niya, gawa ng chef. Magpapanggap lang ng gawa ko. Ayos. Kampante na ako. Hindi ka sanang katulog ng mahimbing mamaya. Tinakot mo naman ako. Dapat ko na talaga pumatay. Natakot ko ulit si Shanshan. Ang kaso naman, hindi ka pa nakatulog kasi nag-aalala ka pa sa kapatid mo. Bata pa siya. Talagang nag-alala ko sa kanya. Pumunta ko sa slum kanina. Narinig ko, nandun ka rin dati. Totoo ba?
Talaga? Dito ko rin unang nakita ka. Ang galing mo talaga. Ngayon ang mga estudyante doon, sila ay nakadepende sa iyong tulong para kapag-aral. Siyempre, dati sa lugar na yon, ako rin ay natulungan. Ang kabutihang loob. Napainit ang puso ko. Ay. Matutulog na ako. Good night, dakilang philanthropist. Good night. Hindi ako nakilang philanthropist. Ako isang weirdo lang na gusto makita ka bago matulog. Nahanap ko yung address niya. Nandito siya. Ayos. Bakit hindi mo sinasagot? Hindi kilalang numero. Mas mabuti hindi sasagutin. Narinig ko kay Shanihan, may isang empleyado sa kumpanya ninyo dahil sumasagot siya ng hindi kilalang numero. Ganun ba? Ngayon ko pang narinig yan. Mas mabuti huwag sagutin. May punto ka. Meron bang larawan? Hahanapin ko para sa'yo. Hintayin mo ko sa labas. Mas mabuting sabay tayong pumasok. Halika, Tita Zen. Shanjian? Ate. Ate, marumi ang ulo ko. Punasan mo ang kamay mo. Ano ba? Pinapahirapan mo ko. Sumama ka, saging pa uwi. Hindi uwi. Hindi tayo uwi. Umalis ka na lang. Ate, umalis ka na lang. Hindi na kami babalik. Tita, mabuting tao ako. Nandito ako para protektahan kayo. Po, protektahan kami? Ate, ako, Tumigil ka. Isama mo si Tita Zen at sumama sa akin. Tita Zen, ito ang ate ko. Sumama na tayo. Ang ganda ng batang ito. Umuwi na tayo? Tara na, Tita Zen. Linmo, kailangan mo ba ng tulong? Tu Jingxuan, sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Nagbayad ako ng sa private detective para sundan ka. Hindi mo sinasagot ang tawag ko, kaya napilitan akong puntahan ka. Ito ba isang bagay na dapat ipagmalaki? Nilalabag mo aking privacy. Pwede kong tumawag sa pulis. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang, kasi sobrang namiss kita. Ano to? Nagpapapatawa ka ba? Patawa ka? Sakay na tayo sa kotse. Anong ginagawa mo? Huwag mong istorbohin ang ate ko. Hindi ganyan siya, Juan. Nagkamali ka. Nandito ako para pasahin ang ate mo. Dadalhin ko kayo sa ospital. Hindi na kailangan. Tara na, Tita Zen. Sabi ng kapitbahay mo, may isang lalaki na dumating sa inyo. Pinagbusan niya kayo ni Tita Zen. Ano bang nangyayari? Sinong lalaki yon? Bakit niya kayo sinaktan? Ngayon din agad-agad. Sabihin mo sa akin, lahat na nangyari sa inyo nitong mga taon. Pumunta si Kuya sa supermarket para bumili ng inumin. Nahila ako ng amoy na inihaw na sausage. Pumunta ako sa gilid ng kalsada. Tapos ako dinukot ng trafficker. Binenta nila ako sa asawa ni Tita Zen. Pagkatapos, ay nalaman ko na si Tita Zen ay dinukot din. Gusto kong tumakas kasama si Tita Zen. Ngunit yung unang pagtangkain na bigo, halos mabaril at namatay. Para protektahan ako, si Tita Zen ay natamaan sa ulo ng pala. Kaya ganito na siya ngayon. Kahapon, ang lalaking yun ay muling dumating. Wala akong magawa, kaya napilitan kaming lumipat. Putang inang trafficker, hindi ko sila papatawarin. Tumakbo kami buong gabi. Bago nakalabas sa mundok na yun at nakabalik sa Jingbei. Nung nakabalik ka na sa Jingbei, bakit hindi mo agad hinahanap ang kuya mo? Ayoko maging pabigat kami ni Tita Zen sa kanya. Ngayon nahanap na kita. Bakit ka pa rin nagtatago? Ano bang hindi mo kaya sabihin sa akin? Yung lalaking yun, hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa amin. Brutal siya.
Kaya niyang gawin kahit ano. Takot ako na baka masaktan ka niya. Ate, ayokong maging pabigat sa'yo. Pasensya na, ate. Huwag kang magsabi ng pasensya. Ikaw ang pinakamatapang, pinakamasunurin at responsable na bata. Tama, ang aming Xiaoan, ang gwapo. Kahit na tumumi ako, siya mismo ang nagpunas. Huwag kang tumawa. Isipin mo lang balansa sa bank account. Tingnan mo, si Gu Xinxuan, bumalik na naman. Din mo, pwede kitang tulungan magpa-register sa ospital. Gusto ko lang gumawa ng kahit ano para sa'yo. Lin mo, wag na wag mo kong tanggihan. Wow! Sino siya? Si Goyengde! Bakit nandito si Goyengde? Goyengde! Goyengde! Pwede ba tayo mag-picture Goyengde? Ako rin, ako rin! Lin mo! May pumasok ng 100,000 yuan sa WeChat. Salamat ate. Walang anuman. Hindi ko naman kinita ang perang ito. Kung gusto mong magpasalamat, magpasalamat ka na lang sa pangalang kuya mo na mula sa Jane Circle Buddhist. Ate, huwag mong isiwa at lahat na nangyari sa akin sa kuya ko. Baka masisihin niya ang sarili niya. Sige na. Bukas naman, maghahanap ko ng caregiver para sa si Tita Zen. Ikaw naman, mag-aral ka ng mabuti. Oo, mag-aral. Dapat mag-aral talaga. Tita Zen, babalik ako bukas para makita ka. Magpahinga ka ng maayos. Alis na ako. Kapatid ko, hindi ka pa rin ba natutulog? Maliban sa'yo, wala naman tumatawag sa akin ng ganito. Hindi ko alam kung paano ito sabihin sa'yo. Siguro bukas na natin pag-usapan ito. Ate, bukas ng tanghali na sa eroplano na ako. Mas mabuti siguro na si Zhang Nan muna ang sumundo sa'yo sa umaga. Sige, hintayin namin makauwi ka. Sundin mo lang si Bunso. Nasa ospital siya ngayon, kasama si Tita roon. Siya mismo, wala namang seryosong pinsala. Kapag nakalabas na ng ospital si Tita, bibili natin sila ng bahay. Bakit kailangan pa ng bahay? Malaki naman ang villa ko. Kasya naman dyan. Baka lang kasi hindi mo tanggapin si Tita. Pwede namang hindi tanggapin. Walang problema. Mag-isa lang ako at medyo malungkot. Mas masaya kung marami sa bahay. Sige, mabuti kung ganun. Ngayon hanap po nating Bunso. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ito. Kasalanan ito ng mga human traffickers. Hindi mo pwedeng parusahan ang sarili mo dahil sa kasalanan ng iba. Naiintindihan ko. Matulog ka na. Gusto mo bang uminom? Gusto mo bang uminom? Sige. Parang malungkot ka, Lin mo. Hindi ako malungkot. Nalungkot lang ko dahil sa nangyari. Sa sinapit ni Bunso at ni Tita Zen, maraming pamilya nakaranas ng ganitong kawalang pag-asa. Pwede mo namang ilabas ang lungkot mo. May kakayahan ka ba mangbasa ng isip? Hindi mahirap. Kahit sino, kapag nangyari ito, lahat naman ay malulungkot. Pwede mo namang ipakita ang iyong damdamin, kahit man lang sa harap ko. Talaga ba? Si Shanshan ay 18 pa lang. Ngunit parang isang hindi matitinag na mandirigmana. Mula sa mga taon na nakalipas, siya ay napunta dito, lahat ay nagbago. Ngunit siya ay kalmado na inayos ang kanyang buhay muli. At hinanap ang matagal niyang nawawalang kapatid. Ngunit paano ang kanyang kahinaan? Tama, maaari ako ipakita ang damdamin sa harap mo. Pagkatapos ng lahat, tayo ay magkaaway. Hindi ko na kailangan pa magpanggap sa harap mo. Ang bunso namin, kawawa naman. Si Tita Zen, kawawa rin siya. Yung mga human traffickers na yan, gusto lang hampasin. Yung mga magulang ko, miss ko na sila. Halika
ka. Diyos ko, hindi ko inintindi yung itsura ko. Nakagahiya naman ito. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka lang. Wala akong pake. Grabe kang bata ah. Ang lakas mong tumawa. Tatandaan kita. Mukhang gusto kitang halikan na. Nagkamali ako. Pasensya na. Ayos lang yun. Pagod na akong umiyak. Matutulog na ako. Grabe naman. Ano bang iniisip ko? Bakit ganun ang panaginip ko? Sa panaginip ko, sisiguan niya. Siya ay parang bulaklak sa bundok na mataas ng tingin. Paano ko siya pwedeng halikan? Tita Zen, mukhang mas magandang kutis mo ngayon. Ate, kumain ka ng tinapay. Ito ang paborito mong pagkain, honey bread. Ang sarap din. Akala ko ate, hindi mo na to gusto ngayon. Titignan ko muna ng kwarto para pumili kung saan ka titira. Itong kwartong gusto ko. May tao na dito ah. Hoy! Dito ko titira sa ward na ito. Kaya na lang sa ibang kwarto. Nakakatawa ka naman. Kami nauna dito. Pinapalipat mo kami. Ikaw lumipat. Ospital mo ba ito? Oo, ito ay pag-aari ng pamilya ko. Ang ospital na ito ay pag-aari ni Kuya Jing Shuan. Hindi ba ito pag-aari ng pamilya ko? Grabe, pinipilit niyo magkwento. Lumipat na kayo. Kung hindi, lumayas na kayo. Ganito na lang, ililipat ko kayo sa mas malaking VIP ward. Walang dagdag na bayad. Okay ba yun sa inyo? Mas malaking ward, walang dagdag na bayad. Sige, lilipat kami. Kaya hindi kami lilipat. Hindi pwede. Sino nagsabi sa'yo na pwede yon? Hindi pwede lumipat sa mas maganda pang ward. Grabe ang matigas ng ulo. Pinaperapan pa empleyado. Anong ginagawa mo? Sige kung ganon. Hindi na kami lilipat. Nagbayad din kami. Kaya napag-ari ito ng pamilya mo, wala kang ganitong karapatan sa amin. Hindi. Dito talaga ako titira. Ikaw, palayasin mo sila. Pasensya na. Hindi ko kaya. Sige. Patatangal kita sa trabaho mo. Wanyu! Okay na ba ang kamay mo? Masakit pa rin, Kuya Jin Shuan. Masakit talaga. Okay lang, gagaling din yan agad. Hindi ka pa ba nakapili ng ward? Yung paborito kong ward, may nakatira na. Ayaw pa nilang lumipat. Sabi ng head nurse, hindi ko dapat makuha ang ward na ito. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo kayang simpleng bagay nito? Pero may pasyente na. Kung ayaw nilang lumipat, dapat lumipat na lang sila sa ibang ospital. Pero hindi talaga pwede. Wala rin naman ganitong precedent sa ospital natin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wanyu, hindi mo pwedeng palisin ng mga tao. At sila yung mga kilalang tao. Kung lalabas ito sa internet, malaki ang magiging epekto sa atin. Bibili ko ng paborito mong bag. Ayos ba yan para sa'yo? Magagalit kay si Sandy sa akin. Baka galit pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala, Mr. Shen. Hindi naman ako nag-aalala. Talagang hindi ako nag-aalala. Ayos yon. Inaaliw niyo ba ako? Kapatid, nandito ka na. Halika. Ipapakilala ko sa'yo. Ito si Tita Zen. Hello po. Hindi ko na kailangang ipapakilala, di ba? Kuya, namiss kita.
Sabi ni Sandy na miss niya ako. Hindi siya galit sa akin. Bunso, pasensya na. Kuya, ako ang dapat humingi ng sorry. Kung nakauwi lang ako agad, hindi ka sana mag-aalala ng ganito. Ah, sandali. Anong tawag mo sa kanya kanina? Ano yun? Hindi naman pwede buong pangalan niya. Medyo formal. Sige, wala ngayon tatawagin kitang Sandy. Lumaki ka na. Kuya, nagdadasal ka ba o nagme-meditate? Hindi pwede kung lagi ka nakahiga. Mas mabuti kung maglakad-lakad ka rin. Okay na, nakauwi ka. Huwag kang magalala. Ayos na. Tama ba? Eh? Sino nung wala ng 100 yuan? Saan ba? Saan ba yung pera? Bakit di ko nakikita? Ha? Nasaan yung pera? Ha? Nasaan na? Hindi ko nakita. Hindi ko rin nakita. Nasaan na? Ha? Ate Jiangtang, nahulog yung pera mo. Nakita mo. Sa'yo na yan. 100 yuan! Ang swerte naman. Hati-hati tayo. Diretso na lang sa ibang ospital. Jiangtang, ikaw na lang ang makipag-ugnayan. Mr. Shen, dapat kaya ni ate mo na ayusin ang sarili niyang problema sa puso. Sa tingin ko, mas mabuti siguro huwag tayo masyadong makialam. Mukhang marunong ka sa pag-ibig ah. Nagkarelasyon ka na ba? Sino bang tinutukoy Mr. Shen? Sa edad na 25 o 26, sino bang hindi makakaranas ng pag-ibig? Nako, walang karanasan si Mr. Shen sa pag-ibig. Kabisado lang pagiging seryoso. Mr. Shen, pakiramdam ko'y nakikiramay ka. Kung hindi ka talaga marunong magpakalma, pwede rin namang huwag ka na magsalita. Si Gu Jingxuan, siguradong sinadya niyang gumawa ng pagkakataon para makita si ate. Matalim na lalaki. Jiangtang, ibigay mo sa akin ang contact ni Mr. C. Mr. C, may company dinner kami ngayong gabi. Ako at ang assistant ko, kasama rin ng mga sekretarya. Hindi ko alam kung pwede kayo. Pwede niyo rin samahan ng ate ko. Nasa Kuanyo Hospital siya ngayon, room 1004. Napansin ba ni Shen Yihan na gusto ko si Shanshan? Ginagawa niya itong pagkakataon para sa akin. Pero kung nasa ospital si Shanshan, siguro nandun din si Gu Jingxuan. Hello boss. Ano na ang sitwasyon? Sabihin mo sa akin lahat ng detalye. Kaninang umaga, si Miss Lin ay sumakay sa kotse ng sekretary ni Shen Yihan at pumunta sa ospital. Hindi rin nagtagal, dumating si Li Wanyu sa kwarto ni Miss Lin at nagkaroon ng gulo. Pagkatapos ay dumating si Gu Jingxuan. Dinala si Li Wanyu sa katabing kwarto. Hindi pinilit si Gu Jingxuan, piliin si Shanshan. Malungkot kaya siya ngayon? Ngayon ay magandang pagkakataon para pumasok. Ha? Ano nangyari? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Kakainis naman. Mukhang si Mr. C lang maaasahan. Shanshan. Shanshan. Ako